Alam niyo, totoo yung sinasabi ng mga nanay natin na mas maiintindihan natin sila kapag naging nanay na din tayo. And alam niyo, nung naging nanay na ako, mas lalo kong na-appreciate lahat ng pag-aalaga, sermon, at pagmamahal ng nanay ko. Sobra. Yung typical na nagpapalambing pero hindi niya alam paano i-express na gusto niya maglambing. Kayo ba? Paano niyo nilalambing ang mga teenager niyo na anak? Alam niyo yung sana tatlo ang katawan ko para kaya kong pagsabay-sabayin silang tatlo. Thank you, Ate. Woo! Papunta kami ni Alex sa Hyundai Outlet to buy Omoni's birthday gift. Hindi namin kasama ang mga kids. Busy sa academy. Buong pamilya na kaming may sakit. Nauna si Ijun, then si Alex, ako, and si Ina. May sakit na din. Umiiyak nga kasi sabi niya sobrang sama ng pakiramdam niya pero kailangan niya mag-aral. Sabi ko, i-rest mo muna kahit isang araw. Sabi niya, hindi pwede, mami. Pero nagpahinga pa rin siya kagabi. Buti nakinig. May pasok si Ina later sa academy. Sabi ko, absent ka. Sabi niya, hindi, papasok ako, mami. Sabi ko, you're allowed to be absent. You're allowed to rest. Pag hindi kaya, hindi kaya. I'm not sure kung magbabago isip niya. Umalis kami ni Alex. Nakahiga pa siya eh. Gusto pa daw magpahinga. Super weekend, so super sale. Kaya maraming tao. Simple lang yung bibili naming gift for Omoni. May hula kayo kung ano? Puntahan natin yung store. Halsik. Naka-sale ang codes Combine and Guess. I'll buy for Ina. I bought for Ina. Lipat kami sa kabilang store for Omoni's gift. Ito maganda. Favorite color ni Omoni. Sukatin ko para siguradong mag-fit kay Omoni. Magka-size kasi kami ni Omoni. Branded nung pajama na to. Kaya medyo pricey. Pero maganda yung tela. Parang ako yun na yung gustong bumili na itong pantulog. Wait, may napili si Alex na ibang pantulog for Omoni. Isukat ko lang. Winter feels. Ito, ang ganda rin. Ang sosyalin. Bagay ito kay Omoni. Bagay sa akin eh. Parang gusto kong magsisi na ito yung naisip kong regalo for Omoni. Grabe, ang mahal. Yung kapresyo na ng isang winter jacket. Pantulog lang. Nakakaloka. Tapos, magkaiba yung presyo nung vest and netong dress. Mag-gongcha kami. Cheers!
Pupunta kami ni Alex ngayon sa E-Mart para mag-grocery. Sama na kayo to netizens. Yan lang kayo. Pepero Day. Parang magugustuhan to ni Ina. For Ina. Okay. Okay. Ay, naka-sale ang cider. 0. Okay. This is Ina's favorite fruit in autumn. Naka-sale. 4,980 na lang. Ina's favorite din, kiwi. Sobrang mahal ng mais. 2 piraso, 4,780 na. Ito din, Duraji. Bellroot. 10,790. Napakaliit na pack. Grabe. Pati to. Grocery, 11,900. Oh, grabe. Sobrang swerte namin kasi hindi namin binibili yun. Lahat tanim sa farm. And si Omoni gumagawa na siya ng side dishes for us for free, ah. Mapapa-thank you Lord ka talaga. Wow. Tuna. Pa. Bilang ko ng pantulog si Ina and Adrian. Thank you, Ate. We are already home. Share ko sa inyo ang aming grocery haul. Kahit paulit-ulit, netizens. Kasi paulit-ulit lang naman talaga ang life dito sa Korea. Even naman sa Philippines, di ba? Family bonding, grocery, pasyal, luto, ganyan. Okay, etong egg, alam nyo, ang isang tray, parang more than 10,000 won. Napakamahal, no? Cereal na merong freebies. Ay, yung isang cereal walang libre. Pancake mix. Ay, bumili ako ng dishwashing liquid sa No Brand. Paubos na kasi yung gamit ko dito sa bahay. Etong Oreo O's for Ijun. Si Ijun kasi,
Ayaw niya itong mga ganitong, cereal. Bumili din kami ng asin. Kasi, yung asin namin sa bahay is Himalaya salt. Ayaw gamitin ni Alex kasi rock salt. Sabi niya, buo-buo daw niya nakakain pag nagpa-fry ako ng egg. Tapos bumili kami ng mandu. Yan. Korean dumplings. Spam. Curry powder. Spaghetti. Ultapokkum. Noguri. Utsam. Alam niyo, i-try nyo to. Utsampong. Masarap din to. Ang popular kasi na Korean noodles is yung red, yung Shin Ramyun. Pero alam nyo, you should try other Korean noodles. Baka magustuhan nyo din. Tapos, ito yung pantulog ni Ina. Kasi si Ina lamigan. So, makapal yung pantulog na binili ko for her. Si Ijun naman, kahit malamig, pinagpapawisan. So, manipis yung pantulog ni Tuk. Okay. Banana from Dole. Parang ang unti naman nung nabili ni Alex. Kakainin niya lang to ng pang 2 araw. Mas madami yung nabibili ko sa online na saging. Sa E-Mart, ilang peraso lang. Cider, 0. Alam nyo, we rarely drink soda na. Bumibili lang ako ng soda para sa pagluluto ng meat. Then, I bought carbonara pasta sauce. Request ni Ina and Ijun. Abangan nyo, magluto tayo ng cream spaghetti. At tapos, onion. Since wala kaming lagayan ng asin, so bumili si Alex netong salt na to. Para i-refill na lang namin pag naubos. Parang ang tagal naman ito bago maubos. Paprika. Madami nagsasabi sa inyo na mali yung tawag ko dito. Bell pepper ang tawag, ganyan. Pero kasi nakalagay sa packaging is paprika. So, I call this paprika. Garlic. Boiled quail egg. Gagawa ako ng side dish. Pocket tissue. Since si Alex ay sinisipon, he needs this pag nagta-travel siya by bus and train. Ito naman ay dim sum. Pag bumili ka ng 2, may free ka na Korean dumpling. Tapos, itong Frank sausage, 1+1. Bacon. Toast bread. Tuna. Chicken. Wala namang paglagyan. Madami kaming pinamili talaga today kasi 2 weeks din kaming hindi nakapag-grocery. Milk. Hindi nawawala sa amin to since si Alex and ang mga kids ay umiinom ng gatas. Ako, ayoko talaga ng gatas. Pero, nag-usap kami ni Alex last night. Sabi ko, sumasakit yung balakang ko. Sabi niya, kasi hindi ka nagme-milk. Sabi ko, nagba-vitamin D naman ako. Sabi niya, that's not enough. Start ka ng uminom ng gatas. Kasi pag tumanda tayo, magiging brittle na yung buto natin. Kapag na-aksidente ka, balik agad buto mo. Paano mo kami aalagaan? So, starting tomorrow, mag-milk na ako. Bago matulog. Nung nasa Philippines ako, ang nanay, lagi akong pino-force mag-gatas. Kaya, I think tama ang nanay. Dapat uminom ng gatas. Ang nanay ko, alam nyo, magsa-70 na siya, pero wala siyang iniinom na gamot na pang-maintenance. Ganon. Very healthy siya. Pero syempre, tinatamaan ng ubo, sipon, ganyan. Kasi may edad na. And hindi din talaga maiwasan na magkasakit sa Philippines kasi very extreme ang panahon, diba? Sobrang init, tapos biglang uulan, lalamig. So, pag may edad ka na, nahihirapang mag-adjust yung katawan mo. So anyway, nag-promise ako kay Alex na magbe-milk na. Siyempre, nakalimutan ko na yung grocery bag ko. So, sobrang daldal ko. Alam niyo, totoo yung sinasabi ng mga nanay natin na mas maiintindihan natin sila kapag naging nanay na din tayo. And alam niyo, nung naging nanay na ako,
mas lalo kong na-appreciate lahat ng pag-aalaga, sermon, at pagmamahal ng nanay ko. Sobra. I think namimiss ko si nanay ngayon. Si tatay, namimiss ko din. Pero kasi kami ni ate, si nanay talaga yung lagi namin kasama. And siya talaga yung nag-alaga sa amin. Si tatay, provider siya. Pero pareho ko silang mahal. Anyway, etong extra virgin olive oil ay 1+1. Ang mahal kaya ng olive oil? Si Alex, ito yung protein drink niya because he exercises to stay healthy and fit. Bumili din ako ng kiwi and ripe persimmons for Ina. Ang total ng pinamili namin today is 392,420. Okay. Para nag-exceed kami ng budget for our grocery today. Pero, carry na. Yung pinamili ko is good for less than 2 weeks. Actually, for 1 week lang. Magkano ang budget namin for grocery in a month? Ay a lot. 1.2 to 1.5 million won every month. Okay. Sana nasagot yung tanong ng isang netizen. And i-share ko lang sa inyo, netizens. Kung mapapansin nyo, si Ina, malaki talaga yung changes niya after naming magbakasyon sa Philippines. Palagi siyang happy sa vlogs and mas naging close talaga kaming mag-ina, unlike before. Pero, yesterday, parang I disappointed her. Kaya, sumama yung loob niya sa akin and umiyak siya. Lahat kami sa bahay may sakit. So, yesterday, meron kaming usapan na after school, sasamahan ko siya sa clinic para magpa-check up and makapagpa-prescribe ng gamot. Pero, kami ni Alex, meron kaming inayos na importanteng bagay sa City Hall. Akala ko maagang matatapos. Late na ako sa usapan namin ni Ina. So, tumawag siya. Hinahanap ako. Sabi ko, hindi pa kami tapos ng apa mo sa City Hall. Malilate lang si Mommy. Sabi niya, paano yung pagpapacheck up ko? Sabi ko, you just wait for Mommy. Yesterday, masama yung pakiramdam niya. I think gustong niyang maglambing sa akin. Akala niya siguro pagdating niya from school, nasa bahay ako. Kasi diba pag dumadating ang mga kids, hinahag ko and kinakamusta ko. So, the whole day, pagod siya sa school and masama yung pakiramdam niya. Pero pagdating niya, hindi ako tumupad sa usapan namin. So, sabi ko kay Alex, right after matapos yung errand namin sa City Hall, sabi ko, tara na, kasi may usapan kami ni Ina. So, pagdating ko, sabi ko sa kanya, let's go na anak, punta na tayo sa clinic. Sabi niya, wag na tayong magpunta, baka sarado na. Sabi ko, open pa, makakaabot pa tayo. Sabi niya, hindi na, sabi niya. Pero ano na, masama na loob niya nun. Kilala ko yan si Ina eh. Tapos pumasok siya sa room niya. Sinundan ko. Sabi ko, what's wrong? Sabi niya, hindi ka tumupad sa usapan natin. Pero kapag si Izo nang may sakit, nagmamadali kang ipa-check up. Lagi kang may oras para kay Izun. Pero pagdating sa akin, lagi kang gising. Sabi ko, nagkataon lang talaga na meron kaming kailangang ayusan ng apa mo. Pero may time naman tayo para magpunta ng clinic. Tapos sabi ko, pasensya ka na. Tapos umiyak na siya. Sabi ko, meron naman tayong gamot dito sa bahay. Pwede mo munang inumin yun. Yung over-the-counter meds. Sabi niya, alam mo namang ayaw ko yung mga malalaking medicine. Kasi yung mga nabibili over-the-counter na gamot, ang lalaki talaga. Until now, si Ina,
nahihirapan siyang mag-swallow ng mga capsules. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung gamot. Ayan. Although, ito, yan. Para may idea kayo. Ito, ayan. Ganito siya. So, si Ina, ayaw niya talagang umiinom ng mga over-the-counter na medicines. Kasi compared sa prescribed ng doctor sa clinic or hospital, mas maliliit yung mga gamot. And yun yung kaya niyang lunukin. Pero dahil alam ko na nahihirapan si Inang mag-swallow ng malalaking gamot, I always prepare yung liquid na gamot and powder. Yan, ito yung powder. And then, ito may liquid. So, yun yung binigay ko sa kanya hapon. Pero, sabi niya, di na ako inom ng gamot. Kaya ko naman. Alam niyo yun, yung typical na nagpapalambing, pero hindi niya alam paano i-express na gusto niya maglambing. So, kilala ko na yung anak ko na yun eh. Alam ko na gusto ng lambing. So, niyakap ko. Tapos sabi niya, tinutulak niya ako. Pero hindi naman malakas yung tulak. Sabi niya, okay lang ako. Sabi niya, I want to take a rest. So, ibig sabihin nun, gusto niya mapag-isa. So, sabi ko, pasensya ka na. Sabi ko, pasensya ka na talaga, anak. Kasi kailangan talaga naming ayusin ni Apa mo yung sa City Hall. So, sabi ko, it's okay to cry. I know, sensitive ka today kasi pagod ka sa school, tapos mag-a-academy ka, masama yung pakiramdam mo. Sabi ko, I totally understand na masama ang loob mo kay mommy. Pero, after mong kumalma, mag-usap tayo. Sabi ko, again, I'm sorry, anak. Hindi ko din naman alam paano hahatiin yung katawan ko. Kasi si Alex ayaw magpunta sa City Hall na hindi ako kasama. Si Ina ayaw niya magpa-check up mag-isa. Although, madaming mga kaidara ni Ina na nagpupunta na lang ng clinic without their parents, lalo na kung working ang parents. Si Izun, ganun din. Kailangan kasama ko. So, may mga times na, alam niyo yung, sana, 3 ang katawan ko. Para, kaya kong pagsabay-sabayin silang 3. Pero iisa lang ang katawan ko eh. Divided sa 3. I know, hindi pa okay si Ina, pero kailangan lang din niya ng oras. I think pressure din siya every day kasi kailangan niyang paghandaan yung finals. Kahit palagi ko siyang nire-remind na huwag siyang ma-stress, huwag siyang ma-pressure, one at a time. And relax lang dapat ang pag-aaral. Pag pagod na, ipahinga, saka aral ulit, ganyan. And sabi ko sa kanya, don't skip meals. Kainin mo kung ano yung gusto mong kainin. Mamaya, mag-uusap kami ni Ina. Kasi, hindi din kasi ako sanay na hindi kami okay ni Ina. Kayo ba? Paano nyo nilalambing ang mga teenager nyo na anak? Ako kasi, malambing talaga. Pero, si Ina yung tipo ng anak na binibigyan talaga ng mahabang oras para ma-process niya yung emotions and feelings niya. And binibigay namin ni Alex yung oras na yun para sa kanya. Si Izun kasi, yakap at halik lang and isang sorry mo lang okay na. But Ina is different. Kaya malaking bagay din na alam natin yung ugali ng mga anak natin para hindi na lumaki yung conflict ng relationship natin sa mga anak natin. Hindi lang sa mga anak, even sa mga asawa natin or partners natin. Kasi pag hindi natin alam ang ugali ng mga mahal natin sa buhay, dun tayo nagkakaroon ng mas malaking problema. Hindi natin alam paano natin aayusin yung conflict So, guessing game.
Yun, anyway, ang daldal ko na, no? Okay. Tapusin nyo ang video na to, ha? Diyan lang kayo. Prepare ako ng merienda. Pinabili namin sa E-Mart na dim sum and dumpling. Liit lang pala nito. Ito yung nauwi namin chili peppers from the farm. Pero ito yung klase ng sili na hindi maanghang. Parang cucumber pepper pero maliliit. Tapos ito yung samjang. Sausawan ng meat or ng chili pepper, ganyan. Parang siyang, main sausawan sa Korea. Kung sa atin, merong toyo and calamansi, suka and mga sibuyas, ganyan. Ito sa Korea. Hindi ito nawawala pagkakain ka ng grilled meat. Or basta merong cucumber, sili. Ito yung merienda ni Alex. Nag-steam ako ng rice cake. Galing yan sa farm. Meron din siyang coffee. Masama din pakiramdam ko to, netizens. Pero, alam nyo na tayong mga nanay, hindi naman tayo sanay na hindi inaasikaso ang pamilya. Bagsak ako nito mamaya, tulog na lang pagkatapos ko silang asikasuhin. Sa atin ang tawag nakatunganga. Sa Korean, ang tawag ay mongteriki. Pag ganitong magpapasko, alam nyo, madalas akong ma-homesick. It's so real. Oh! Ay, nasobrahan ng steam. Yan na naging itsura. Nasobrahan ng steam. Sarap. Para kay Ijun tong dim sum. Pero ayaw niya kumain kasi may usapan daw sila ng nuna niya na kakain sila sa labas. Ililibre siya ni Ina. Share ko lang sa inyo to, netizens. Si Ina, naiinggitan ng mga friends niya kasi she has a good relationship with Ijun. Yung mga kaibigan niya, hindi close sa mga kapatid. Pag nagkikwentuhan daw sila, kumusta ang weekend, tapos makikwento ni Ina na kasama niya si Ijun nagpunta sa Seoul, kumain, bumili ng figure, nag-visit sa ganitong place. Sabi niyang mga friends na, talaga? Close kayong magkapatid? Sabi niya, oo. Hindi daw ba awkward? Sabi niya, hindi. Nakakainggit daw. Tapos, sa academy, yung mga classmates ni Ina, sabi, kapatid mo ba si Ijun? Sabi, oo. Ang gwapo naman. Matangos kasi ilong nito. Tsaka, moreno. So, si Ijun, napapasmile. Feeling pogi din. Na-share ko lang to, netizens. Kasi, kanina ko naman i-share. Wala naman akong kausap dito palagi. Si Alex lang. Hayaan nyo na ako mag-share. Kasi alam nyo, kapag shinare ko to sa iba, hindi lahat matutuwa. Yung iba iisipin, mayabang ako, feeling ako, ganyan. Masyado kong pinipraise yung mga anak ko. Kung sa inyo to, netizens, para na din kayong kapatid, tita, lola, lolo, tito, ni Ina and Ijun. So, para na tayong isang pamilya. Kaya, mas comfortable akong mag-share sa inyo ng mga stories about our family. Kaya, thank you.
That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching, and if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Oh, you say bye-bye na. Are you guapo? Huh? I'm going to give my pepero gift to Ina. Baby! For you! Thank you. I love you. I'm sorry, baby ko. I'm so sorry. Finally, nagbati na kami. Hinag niya na ako and nag-smile na siya. Tinanggap niya na din ang sorry ko. Grabe, ang hirap talaga yung maging ina. Pero masaya at rewarding. Sabi ko kay Ina, bigyan niya din si Ijun. Favorite idol. Stray Kids. Okay. Araso. Thank you. Give your brother, huh? So yan, it's Pepper Day and it's a happy day. See you sa next vlog to netizens!